Welcome po sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ito po ay pagsanib puwersa ng People's Television, IBC, PBS Radio ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Manila Bulletin, Air 21 at Informatics Diliman. Sa pagpili ng mga pinuno tuwing halalan, nakasalalay ang hinaharap ng ating bansa. Kaya dapat lang na pinaghahandaan natin ang eleksyon para tiyakin na tama ang ating mga binoboto. Dati-rati, meron lamang dalawang political party ang naglalaban tuwing eleksyon. Ito nasyonalista at liberal. Sa pagdaloy ng panahon, nanganak at tumami na rin ito. Ano nga ba ang epekto ng two-party at ng multi-party system? Yan at ang iba pang usapin kaugnay sa political party ang bibigyan linaw at sasagutin natin sa ating talakayan ngayong hapon. Ang political party ay isang organisasyon na binubuo ng mga mamamayan na nagkakaisa sa prinsipyo, pananaw at paninindigan sa pamamalakad ng pamahalaan. Pangunahing layunin ng isang political party na makamit ang kapangyarihan upang patakbuhin ang gobyerno. Para gawin ito, nagtatalaga sila ng mga kandidato para sa iba't ibang elective positions. Sa 1935 Constitution, sa ilalim ng presidential system, two-party system ang umiral sa bansa. Ang ating parang modelo dyan ay yung US. Ang US ay two-party system. Ang naging problema pa, hindi yung pagkakaroon ng two-party system, kundi dalawang partido na wala masyadong kaiba sa isa't isa. Kaya nakapagpalitan din sila noon. Remember si President Marcos, nung hindi niya nakuha yung nomination sa Liberal Party, ay lumipat sa Nacionalista Party. Kinalaban niya yung Liberal Party noong 1965. Isang dahilan yun, kasi yung liberal at saka nationalista, wala masyadong pagkakaiba in terms of platform, program, ideology. Kaya madaling lumipat. Yun ang nagkapagpahina. Kung tutusin, parang isang partido lang actually. Sa panahon ng martial law, binuo ng dating Pangulong Ferdinand Marcos ang kilusang bagong lipunan. Itinatag naman ang oposisyon para ipantapat sa KBL ang lakas ng bayan o laban. Pinangunahan ito ni dating Senador Benigno S. Aquino Jr. Nagharap ang dalawang partido sa interim batasang pambansa elections noong 1978. Maliban sa laban, nagkaroon din ng iba pang political parties mula sa iba't ibang probinsya. Kabilang dito ang Mindanao Alliance, Partido ng Pilipinas, Bicol Saro, Pusyon Bisaya at Pinaghuwisa. Di nagtagal, ang mga maliliit na partidong ito ay nagsanib puwersa at naging United Nationalist Democratic Organization o UNIDO sa pangunguna ni dating Senador Salvador H. Laurel. Sa snap elections noong 1987, UNIDO ang naging partido sa pagtakbo sa pagkapresidente ni Corazon Aquino at vice-presidente naman si Salvador Laurel. Nang napatalsik ang diktadorya, binuo ang 1987 Constitution. Ito ang nagsabatas ng multi-party system o ang pagkakaroon ng higit sa dalawang political parties. Ang Liberal Party, dahil nagbalikan yung mga Liberal Party leaders from the US at saka yung mga tumahimik dito, gaya niya sa Lunga, binuo ulit as Liberal Party. Later, ang Nacionalista Party, ganun din, na-resurrect yan. At, kumbaga, marami na, may bago, may luma na naglitawan because of the multi-party system na itinakda ng konstitusyon. Noong 19 itinatag ang Laban ng Demokratikong Pilipino o LDP. Itong namunong partido sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Corazon Aquino. Si dating House Speaker Jose de Venecia ang naging pinuno nito. Gayunpaman, noong 1991, pinili ni Pangulong Corazon Aquino na suportahan ang kandidatura ni dating Defense Minister Fidel Ramos. Binuo ang partidong Lakas para dito. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ramos, sumanib naman ang LDP sa Lakas NUCD-UMPD para sa 1995 congressional elections. Sa panahong ito, naging tunguhin ang pagbuo ng koalisyon ng mga partido politikal lalo na sa panahon ng halalan.
Kumampi ang LDP sa Nationalist People's Coalition o NPC at nabuo ang Laban ng Makabayang Basang Pilipino o LAMP. Sa ilalim ng partidong ito, nakuha ni dating Pangulong Joseph Estrada ang pagkapangulo noong 1998 elections laban sa Lakas presidential candidate. Sa synchronized elections noong 2000 ay nabuo naman ang koalisyon ng Katapatan at Karanasan sa kinabukasan o K4 mula sa Lakas Christian Muslim Democrats, Liberal Party at iba pang minor parties. Nilabanan nito ang koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino o KNP na mula naman sa LDP at minor opposition parties. Sa halalan naman ng 2010, sumanib ang Lakas CMD sa kabalikat ng Malayang Pilipino para mabuo ang Lakas Kampi CMD. Sa pagdating ng eleksyon noong 2010, nanumbalik ang sigla ng Nasyonalista at Liberal. Ang Liberal Party ang partido ng Pangulong Noynoy Aquino. Samantala, maging ang tinatawag na leftist opposition ay bumuo ng sari-sariling partido at nakilahok sa mga eleksyon. Kabilang dito ang moderatong Akbayan at koalisyong Makabayan na binubuo ng traditionally left organizations gaya ng Bayan Muna, Anak Pawis, Anak Bayan at Gabriela. Walang nakatitiyak kung sino-sino at ano-ano ang susunod na magkakasama sa mga darating pang eleksyon. Rin kaming mapanood sa pamamagitan ng live streaming sa www.ptv.ph. Maaari nyo ring bisitahin at ilike ang aming Facebook page sa www.facebook.com/paghahandaptv at magpadala ng mensahe o komento sa paghahandaptv@gmail.com. Tuwing halalan, karamihan sa mga kandidato ay may nakakabit na political party. Pinky, magbigay ka nga ng mga political party natin ngayon. Ang natatandaan ko nung una, di ba, dalawa lang yan eh. May Liberal at may Nationalista Party, di ba? Tapos, after the EDSA Revolution, ayan na, medyo nanganak na siya. Meron na mga PDP Laban, ano pa, Unido. Lakas, Unido, tapos meron pang National People's Coalition. KBL. Pero Yes. KBL Yun. buhay pa rin. Actually, ang mahigpit na kalaban ng KBL was yung PDP Laban yata yun eh. Tama ba yun? Yun. Tapos biglang, ayan na, lalo pang dumami ng anak. Meron pang yung kay Joseph Estrada, yung PMP. Masang Pilipino. yun, Puwersa ng Masang Pilipino. Tapos At yung yung kay former President Arroyo. Yung Lakas Kampi. Yon, Lakas Kampi. Ang dami, di ba? Actually, hindi ko na nga rin, parang, kumbaga, I lost track na sa sobrang At dami. ngayon, meron ng una. Oo, ngayon, bago yung una na yan, di ba? Kalaban ng liberal. Hindi, tsaka alam mo, magtataka ka, Alex, ha? Parang, ano bang ideolohiya, no? Yung mga ideologies na Kung merong sinusundan ng bawat isa sa kanila, Kung di ba? merong doktrinang pagkakaiba yung mga partido natin. Yun, oo. O kaya pare-pareho lang ba sila? Correct. At saka, di ba, bakit nagkakaroon ng mga, yung tinatawag nating, yung political butterflies, yung mga palipat-lipat You mean ng partido. Tagalog ba nun balimbingan? Mismo nakuha mo, nadali mo, di ba? Yun. So, marami nga palang mga binuong partido politikal ang hindi na aktibo. At may mga nabubuo namang mga bagong koalisyon. Sa aming pagbabalik, makakasama natin sina Yusek Chito Gascon at Professor Joy Aceron para balikan natin ang kasaysayan ng political parties at ang epekto nito sa buhay politika. Dito lang yan sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Nakasaad sa Article 9-C, Section 6 ng 1987 Philippine Constitution, malaya at lantad na sistemang partido o free and open party system alinsunod sa malayang pagpili ng taong bayan. Isang magandang katangian ng responsible voter ay ang pagkilati sa mga kandidato at platapormang isinusulong ng political party nito. Kanya-kanyang partido nga yan, sabi nila. Paano nga ba nabubuo ang lineup ng isang partido? At mahalaga nga ba ang pagkakaroon ng isang political party?
Exciting ang hapon natin. Kasama natin sina Yusek Chito Gascon at Miss Joyce Aceron. Good afternoon. Alam mo, Alex, with your permission, I'd just like to go over yung credentials ni Yusek. Okay. Kasi talaga napaka-impressive niya talaga. Okay, first up, he was the chairperson of the UP Student Council from 1985 to 1986. Ancient history na. Oo, hindi, pero may bearing pa rin yan, di ba? Tapos, he was a member of the Constitutional Commission of the 1987. Okay? He resigned as Undersecretary of Education under the GMA administration, is that right? And of course, he joined the Hyatt 10 in 2005, okay? And he was Director General of the Liberal Party from November 2008 to March 2011 and was convener of the Black and White Movement. Good afternoon, Yusek. Magandang hapon. afternoon. Alex Pinky. And of course, Miss Joy Aceron, another one of our guests, is the Director, Government Watch or G-Watch, the Social Accountability Action Research Program of Ateneo School of Government or ASO. Okay? G-Watch provides tools and methods for ordinary citizens' participation in the monitoring of government service delivery programs. She's also the program director of Political Democracy and Reform Program of the Ateneo School of Government. Okay, PODER is, tama ba yun? PODER, no? Tama po. Is the ASOG's Transforming Politics program that focuses on reforming and strengthening key democratic institutions such as the Constitution, elections, and political parties. Good afternoon. Good afternoon. Yes. Okay, so ngayon pag-uusapan natin, Alex, di ba, yung pagkakaroon ng political parties. Yes, oo. Ang una kong tanong is, ano bang role ng political party dito sa halalan natin? Dito sa Pilipinas, ang partikular o kakaibang gawain ng partido politikal na hindi ginagawa ng iba pang mga institusyong pampolitika ay ang pagnombra o pag-nominate ng mga kandidato, paglahok sa kampanya para mahikayat ang pagboboto ng mga tao at pagbantay sa araw ng eleksyon. Yun yung sabihin natin gawain na ang partido politikal lang ang pwedeng gumampan nito. Of course, may ibang mga advocacy groups na pwedeng mag-campaign. Pero ang sabihin natin, nagpapasya, nagkukumpas ng isang kampanya ay yung mga partido politikal. Ito yung sa Pilipinas. Sa ibang mga bansa, ang role o pakay ng partido, liban sa mga yon, dahil kasama yon sa ginagawa ng anumang partido sa buong mundo, ay ang tinatawag na aggregation of interest. Pagkukumpul-kumpul ng mga iba-ibang mga mamayan at buuin ang isang plataforma sang-ayon sa pinaniniwalaan ng partido at isinusulong ito. Sa antas ng Pilipinas, hindi ganong katibay yung ganong bahagi ng pagkumpul-kumpul o pag-aggregate ng mga interes ng tao at paghayag ng isang posisyong politikal na kakaiba sa ibang grupong politikal. Kasi dito, bagamat lahat ng partido nagno-nominate ng mga kandidato, madalas sa general, no, kasi may ilang mga, sabihin natin, mga hindi ganon, pero sa kabuuan, hindi mo ma-differentiate, no, yung kandidato A, ba o ka, kahit nila, hindi mo naman talaga, sa Pilipinas, hindi mo talaga malaman, ano ba talagang pinaninindigan nila. Dahil yung pagkatingkad ng ideolohiya o plataforma sa Pilipinas, hindi pa nagaganap. So, Yusek, no, parang lumalabas na tuwing eleksyon lang nagsusulputan ng political party. Tama ba yon, Ms. Aceron? Well, sa actuality dito sa Pilipinas, mukhang ganon, no? Karamihan sa mga mainstream or traditional political parties active only in the elections at yung mga nabanggit ni Yusek Chito na mga ginagampanan nilang mga papel, talagang critical lang sa election.
Pero yung parang dapat na tulog ginagampanan sila pag nila. walang Oo, eleksyon. parang hindi sila ganun ka-relevant kung hindi eleksyon. May, siguro kailangan yun ang inuance kasi kapag pinag-uusapan ng mga political parties, laging yan ang laging sinasabi, no? Pananaw ng ibang mga tao na karamihan sa mga political parties ay tulog sa gitna ng in between elections. Pero may mga ilan naman dyan, no? Ang progress ngayon ng mga political at may mga ilan naman na talagang naniniwala sa importansya ng political parties as institutions of democracy na talagang pinipilit na maging relevant yung political party in between elections, particular doon sa pagbuo ng plataforma, kahit pa paano accountability mechanism ng kanilang mga kandidato na na-elect at pinaka-importante siguro yung in terms of making sure na meron talagang inihahain na coherent na program of government na pwede mong sabihin representative of what are the sentiments and the interest of the general population. May ganun naman kahit papaano na efforts, hindi lang sa mainstream political parties. I think I would always bring in, may mga alternative political parties right now, small political parties that are starting to actually advocate for that. And it's a disservice, I think, for a lot of political parties and those who really believe genuinely in their importance kapag sinasabi natin na lahat ay tulog in between elections. I'm just kind of curious, no? How exactly influential is being part of a political party as compared to running as an independent candidate? Kasi syempre, di ba, kunyari ako, bala kong tumakbo, no? For office. At alam ko yung gusto kong mangyari, alam ko yung plataforma ko, alam ko yung plataforma ko and at the same time, naniniwala ako sa plataforma ko, pero independent ako, hindi ako part ng isang political party. How influential would be, how influential would it be for me to join a political party? Kumbaga parang, malaking bagay ba yun? O kakayanin ba ng isang independent candidate to win an election? Kung ang tanong mo sa Pilipinas, Oo, dito, siyempre. Kung independent o hindi independent ay hindi nakakabit sa kung kasapi o hindi kasapi sa isang partido. Kundi nakasalalay ang pangunahin sa pagkahanda mo sa isang eleksyon. At ang mga kailangan sa isang eleksyon para manalo ay liban sa makinarya at pera ay yung karisma o personalidad. Kaya sa Pilipinas, lumilitaw malakas ang independyente, no? Dahil lalo na habang tumataas ka sa pwesto, halimbawa sa Senado. Kung titingnan mo yung ating Senado, walang nangingibabaw na partido dyan. Halimbawa, yung ruling party, yung partidong kinabibilangan ko, Liberal Party. Apat lang po sa 24 na senador ang miyembro ng liberal. Pero yun na yung pinakamatibay at malakas na partido sa ngayon. Pero 4 lang sa Senado. At kung tatanungin mo yung mga senador, kahit miyembro sila ng iba-ibang partido, actually ang postura nila ay independyente. No? They are republics unto themselves in a sense. Kumbaga, they're still voted for themselves, for their individuality. Kasi yung gusto ko nga sana tugunan yung tanong tungkol sa tulog ba o hindi ang partido sa pagitan ng mga eleksyon. Actually, ang realidad ay ang sigla ng anumang partido ay nakasalalay sa sistemang pampolitikal ng bawat bansa. Hindi natin pwedeng sisiyan ng mga partidong tulog sa pagitan ng magkabilang eleksyon dahil walang mga institusyon pampolitika sa ating bansa na naghihikayat na dapat patuloy-tuloy ang trabaho ng mga partido. So, ang problema ay ang ating mga batas. At yung isang dahilan kung bakit ganun na lang at halos independyente ang mga nasa Senado dahil ang paraan para manalo bilang senador ay kung sino'y nakakuha ng pinakamaraming boto sa isang eleksyon sa buong bansa. Kasi ang eleksyon natin sa senador,
nationwide. Pipili ng 12 Okay. ang botante. Pagpili ng botante ng 12, ang binoboto niya hindi partido. Ang binoboto niya Yung kandidato. pangalan na. So, ang postura nun is pagalingan ng brand ng individual na kandidato at hindi talaga pagalingan ng brand ng partido. Yusek, hindi kaya dahil ang politika natin is really personality politics. Yung nga po, dahil sa personality Hindi based sa- ang ating politika, ang ating mga partido hindi ganong katibay. At madalas ang nangyayari, yung mga partido lumalakas o humihina sang-ayon sa lakas o hina ng kanilang mga pangunahing mga personalidad. So, ang nangyayari ngayon, hindi ang political party ang nagdadala, kundi ang kandidato. Yes. The other Totoo, pero may symbiotic relationship rin po yan. No? Tingin ko kasi parang nakakatulong rin sa isang individual na meron siyang partido, kumbaga meron siyang barkadahan, Right, affiliation. na oo. ito yung mga kapuwersa ko, itong mga kasama ko. Pero in a sense, bagamat matagal na ang politika sa Pilipinas, we've had elections since 1906 for National Assembly, and we've had local elections even during the Spanish time. Bagamat may election tayo over a century, yung ating party system hindi pa ganon ka stable at develop. Pero hindi naman natin pwedeng sabihin na yung party system sa Pilipinos ay wala. Ano lang, sabihin natin election cycle o kada 6 years, mukhang nagbabagong anyo. Kaya nga sa inyong opening spiel, nasabi nyo, napakaraming mga partido. Oo nga. Yung personality politics, Mr. Seron. Kasi like a few days ago, linabas sa dyaryo na pinalitan yung pangalan ng Liberal Party to Team Pinoy. Okay. Hindi naman pinalitan ng pangalan ng partido. O parang yun ang ginagamit. Yung koalisyon. Yung koalisyon. Kasi yung naghahain ng 12 senador, magkabilang kampo, ay actually koalisyon. Yung una ay koalisyon ng 2 partido. Okay. PDP laban sa PMP. Okay. Ang administrasyon naman, koalisyon ng 5 partido. So, ang billing po dyan, nung wala pang pangalan, LP, NPC, NP, Akbayan, Okay. PDP, LDP. So, medyo mahaba. So, para madaling mahagi sa mga men, sino sila? Yeah. Team Pinoy. Pero hindi po yun pagpalit ng pangalan ng Ng partido. Liberal Party. Okay. Bagamat ito ay isang Coalition. branding para sa eleksyon na ito. So, isn't that a clear example of personality politics? Because alam naman natin na si Pinoy medyo mataas ang rating ngayon. So, sumasakay ngayon yung partido niya sa Sa pangalan brand niya. niya. So, Oo. ito yung napag-uusapan namin kanina na siguro magandang tignan kung paano nila ina-articulate yung pangalan, no? Kung ano yung content ng pangalan. Sa ngayon, ang lumalabas sa media, yun. Kaya nila pinalitan yung branding Team Pinoy ay dahil they want to really ride on the popularity of the president as against the popularity of the other personalities Right. nung opposition coalition. At kung ganun yung premise, tingin ko mawawala yung reform content noong administration coalition na tingin kong yun ang kanyang strength as against the opposition coalition. Tingin ko magandang mapaliwanag na yung pag-change nila ng pangalan, as explained by Yusek Chito, ay para lang magkaroon ng pagkakaisa yung iba't ibang mga partido at itaguyod nga siguro yung ano man yung reform agenda ng current administration. But at the moment, the way they actually explain the change of name, that it's just to ride on the popularity of the president, to match the popularity of the other personalities, tingin ko masasayang, no? Masasayang yung napundar na performance at reform nitong administrasyon na to kung ganoon nila iyon ilalatag sa mga tao. At malaki ang bilang isang nag-observe ng political parties, malaki ang inaasahan kung reform message na manggagaling sa coalition of the administration. At sana yun yung patunguhan nilang direksyon kaysa yung again, they on personality-oriented politics. Na alam naman natin na pag nagpatuloy, ay yun lang talagang mga popular
kahit na hindi magagaling, pero may popularidad at may pangalan, sila lang yung nananalo, na fundamental na problema ng ating political party system. Actually ako, ang pananaw ko doon, ang dahilan kung bakit ito yung hinayag, kasi malapit na nga po ang simula ng kampanya, ay para may paliwanag sa publiko na itong 12 kasama na rin yung mga ibang katiket nila pababa ay mga kasama sa reform agenda ng administrasyon ni Presidente Noynoy. Kasi kung hindi mo i-frame na ganon, ang magiging resulta nun is ang mga botante tulad ng mga nakarang eleksyon, boboto lamang po sang-ayon sa kilala, sikat at iba pa. Actually sa pagbuo ng ticket ng administrasyon, bagamat isang aspeto ng criteria yon, yung surveys, may mga pinasok sa administrasyong ticket na actually hindi ganun kapopular. Kaya ang kanilang success, sang-ayon sa success na rin ng sinimulang reforma at ang ay sila ang magiging kasama ni Presidente sa pagpapatuloy ng reforma. I think yun ultimately yung message. Kung meron man nagsabi na sinasakyan lang ang popularidad ni Presidente, unfair po yan dahil hindi lang po yun, hindi lang po personal popularity ng Presidente ang pinag-uusapan natin dito, kundi isang programa ng reforma na kailangan ituloy. At dahil sa ang sistema ng politika natin, napakarami mga partido, hindi pwedeng liberal lang dahil may mga kasamang hindi liberal nga sa ticket na ito. Yusek, Mr. Acerono, no? I was just wondering, so dito sa conversation natin, parang ang bumubuong perception sa akin is that yung mga partidong politikal ay nagiging for expediency lang. So ang nangyayari niyan, parang walang loyalty ang iba sa mga kandidato. Is that good or is that bad? I mean, that expediency component. Well, it's not good for program-based, reform-based politics na yung dating kalaban, natalo, biglang kakampi. Ground level, ibig sabihin walang pagbabago. Ang gusto ng mga tao, may pagbabago. Pero itong lipatan o balimbingan o political butterflies, nangyayari pa rin, nagaganap. Pero napansin ko, ang mga botante mismo ay ayaw nito. At from time to time, napapakita nila sa pamagitan ng boto nila na hindi pwede yan. Parang kumbaga nagiging discerning na sila. Yung mga botante ay may hinahanap pa. No? Hindi lamang sa charisma mo, kundi consistency mo rin kailangan. Kaya doon po papasok ang partido. Ang tingin ko, nasa sort of like transition phase tayo na ang mga partido natin slowly pumupunta na doon sa anyo ng mga partidong nakikita natin sa ibang bansa. Pero hindi pa tayo ganap na umaabot doon. We're sort of like on the journey going there. Kaya nga halimbawa itong napag-usapan natin yung tungkol sa pag-brand ng Team Pinoy, ang framing doon ay hindi lamang po kinakabit sa sabihin natin popularidad ng Presidente, sinasabi rin, itong mga to ang dapat mahalal ninyo dahil kasama po sa agenda ng reforma ng Presidente. Kung gusto nyo ang ginagawa ng Presidente, itong dapat nyong iboto para mayroong continuity. So in a sense, may test yan. Mayroon na bang political maturity ang ating mga mamayan na liban sa kung sino yung sikat o sino yung may pera, nagbigay sa akin ng pera o pabuya sa eleksyon, ay binoboto ko dahil sa interest ko na magpatuloy ang magandang pamamahala. Okay. Tungkol naman dun sa plataforma, no? Dahil parang sinasabi nyo, Yusek, papunta na tayo sa political maturity, sabihin na natin. Base yan, therefore, sa pagkakaiba-iba ng doktrina ng bawat political party, ang liberal ba, kumpara halimbawa sa una, meron ba talagang diferensya ng plataforma o doktrina ang mga political party natin ngayon? Okay. Bago sagutin ni Yusek yan, we will just pause for a break. Huwag po kayong aalis. Mula 1935 hanggang 1972, dalawang partido lang ang naglaban sa poder ng gobyerno. Ito ay ang nasyonalista at liberal. Nasira ito nung panahon ng diktadura kung saan ang tanging partido lamang ni Ferdinand Marcos, ang KBL, ang namayagpag. Sa pagbalik muli ng demokrasya sa bansa noong 1986, naging mayabong at malapad na
ang sistemang partido politikal sa bansa. Sinasabing dalawang partido lamang ang namamayanin noon sa Pilipinas. Ito ang nasyonalista at liberal. Subalit sa pag-usad ng panahon, nakalas din ito at nanganak pa ng iba't ibang partido. Panoorin natin ito. Ang Nationalista Party ang kauna-unahan at pinakamatandang political party sa bansa. Itinatag ito noong April 29, 1907. Bunga ito ng pinagsanib na Partido Independentista at Union Nacionalista na pinangunahan ni Sergio Osmeña, Manuel Quezon, Rafael Palma, Vicente Miranda at iba pang personalidad na may layuning makamit ng Pilipinas ang kasarinlan nito. Mas nakilala ang partidong ito noong halalan ng 1907 dahil nakuha nito ang mahigit 50 pwesto sa 80 pwesto sa lehislatura. Nakalaban nila ang Partidong Progresista na nakakuha lamang ng mahigit 15 pwesto, samantala 4 na pwesto lamang ang nakamit ng mga independyente. Nakilala rin ang Nacionalista Party sa kahel na kulay. Nang itayo ang First Philippine Republic noong 1946, itinatag ng dating Pangulong Manuel Rojas ang Liberal Party. Nagmula ito sa liberal wing ng Nationalista Party na tumutuligsa sa administrasyon ni Osmeña, na anilay konserbatibo at unipersonalist ang katauhan. Naniniwala ang mga lider ng liberal na kailangan ng bansa ng bagong lahi ng panunungkulan na may angking sipag at makabagong pananaw. Sinasabing ang kasaysayan ng Pilipinas pagdating sa mga partido ay umiikot sa mga personalidad at hindi dahil sa labanan ng ideolohiya, paniniwala, plataporma o programa. Agawan sa kapangyarihan ang nagiging ugat ng alitan sa loob ng isang partido. Nung nasyonalista naman ay pumasok na sa Commonwealth period o just before the Commonwealth, nagkaroon ng dalawang leader. Yung isang leader si Quezon, isang leader si Osmeña. Nagunahan sila na mag-claim na sila yung nagdala ng independence sa Pilipinas. Kaya nagkaroon ng rivalry. Doon lumitaw ang Liberal Party. Sa Liberal Party nagmula ang ilan sa mga naging pangulo ng bansa, gaya nila Manuel Rojas, Elpidio Quirino at Diosdado Macapagal. Sa kulay na asul at dilaw naman nakilala ang Partidong Liberal. May mga pagkakataong nauulit ang kasaysayan gaya na lamang ng mga alitan ng mga tao sa loob ng isang partido. Gloria was the honorary chair ng LP at the time, pero lakas din siya at kampe din siya. Tatlong partido ni Gloria. So ang hatian dito pa, pro-Gloria at anti-Gloria. Drilon was anti-Gloria. At yung kanyang wing, what became to be the Drilon wing ng Liberal Party, was based on the unity against Gloria. Si Pinoy, nandyan nga. Yung mga pro-Gloria na LP, nag-try mag-hold on to the LP label. Natalo sila. So napilitan silang bitiwan yung pagiging liberal nila. Umabot hanggang Supreme Court yun. At itong 2010, hindi na sila nagpapakilala as liberal. Naiwan yung liberal na partido dito kina Drilon Aquino Rojas. Sa halalan ng 2010, naging maingay muli ang Partidong Liberal at Nacionalista. Napunta sa Nationalista Party ang mahigit 11% ng boto at nakamit nito ang 10% sa mga pwestong pinagbobotohan. Samantala, nakuhang muli ng Liberal Party ang pagkapangulo matapos ang 49 na taon. Ang tanong ng nakararami, ano ang bentahe ng multi-party system over two-party system? Painit ng painit ang usapin natin ngayong hapon, Alex, ano? Busisiin nga natin yan at kasama pa rin natin sina Yusek and si Ms. Aceron. Yusek Gascon. Bago natin pag-usapan yung multi-party system and two-party system, gusto ko sanang bumalik muna dun sa tanong ko kanina, kung paano tayo, kung meron pang pagkakaiba ng doktrina ng mga partido natin, at kung wala man pagkakaiba, paano tayo balang araw, kumbaga.
Well, ang critical po, patungo sa isang mas tinatawag na platform or issue-based na politika, ay yung nasabi ko kaninang pag-develop ng political maturity ng botante. Kung ang mga botante ay ang pagboto nila isang ayon sa pinaniniwalaan at pinanininigan ng mga kandidato at hindi dahil sa karisma o personalidad ng kandidato, dun tayo papunta. Pero yung pagboboto ng botante ay nai-impluwensya ng maraming mga bagay. Ang isa dun ay, ang malaki ay ang media, ang ating mga eskwela at simbahan, pero ang ating voting system rin. Kaya itong transition natin mula sa pagsusulat ng boto mo, yung manual counting, sa pag-check na at pagbilang nun, over time, tingin ko, ang mangyayari po ay magkakaroon rin po ng shifting ng voter attitudes at magko-consolidate ang mga partido. Ang mga partido rin mismo, meron dapat na papel. Ang kailangan nilang gawin, ipakita sa publiko ang kanilang mga pagkakaiba-iba sa isa't isa. At yung mga ideological parties, karamihan sa kanila right now, galing sa kaliwa. Natanong mo bago tayo nag-break, yung liberal ba may ideolohiya? Meron. No? Isa ito sa mga mainstream parties na merong malinaw na ideolohiya. Ang tinatawag na liberalismo, miyembro nga po siya ng iba-ibang international organizations of liberal parties. Acknowledge naman siya na isang partido liberal talaga. Pag sinabing liberal, ito ay ang ideolohiya ng sentro pakaliwa. Ang konserbatibo naman, yun yung ideolohiya ng kanan. Tapos ang sosyalismo, yun po yung ideolohiya ng kaliwa. No? So sa mundo, more or less ganun eh. Merong center, left, saka right. Pero anuman sistema, United States na presidential system o Europe na parliamentary system, nangyayari, bagamat lahat ito ay may raming mga nakikilahok na mga partido. You might think the US is a two-party system. It is not. Okay. No, there are many parties that contest the, but it is a dominant two-party system. The Republicans and the Democrats, both of which are essentially parties of the right. One is a little just more to the right than the other. There is no strong socialist party in the United States. In Europe, on the other hand, marami rin mga partido, multi-party system, pero nangingibabaw rin ang dalawang matingkad na partido. Madalas yung partido ng kanan, tinatawag na konserbatibo, at yung partido ng kaliwa, either Socialista o Labor Party. So, ang pagpapasya kung anong system, whether multi-party or two-party, is the result of voters' choice. No? Ang botante ang magpapasya, sino ba sa mga iba-ibang naghahain ng kanilang mga plataforma ang pinaka gusto namin. At ang lumalabas usually, they gravitate around two major forces. Okay. But the other parties are free to contest because from time to time, one of those parties lacks credibility, it will collapse, and a new party can emerge. And that's what we have in our Constitution. The Constitution says a free and open party system will be allowed to develop in accordance with the choice of the electorate. So, actually, false question yung choice of multi or two-party because it will have to be the result of voters' of preference. the people. But I think that also is a fundamental institutional problem. I think when it comes to political parties na they actually made it so open. Kasi nawawalan tuloy ng klarong sistema. Kung ano nga ba talaga yung dapat na pamamaraan ng ating political system. At kasabay nun, wala ka pang political party law na dapat nagkaklaro kung ano nga ba dapat ang papel na ginagampanan ng mga political parties, ano nga ba yung mga ini-expect sa kanila ng Estado at ng lipunan. Yung kawalan ng sistema na ito, nabanggit din ni Yusek Chito at lagi niyang nababanggit sa mga fora, ay isang malaking dahilan kung bakit ang hina talaga ng mga political parties. Mawala talagang struktura at sistema na tumutulong at sumusuporta dun sa political parties mo. At the other factor of that is yung napakahina talagang link nila with citizens and society. At wala yung tinatawag na citizen party linkage na
kung meron lang sana ay makakapagpalakas ng base at ng political parties para maging relevant siya sa politika. Because of course, politics is a numbers game. If it has very strong link to its constituency, mas malakas sana yung kanyang base, no? Kanyang papel sa politika. At tingin ko, dun sa questions of differences of political parties, I think it's very important to raise and to also mention. We did a study 2 years ago on different political parties in the country. At sinasabi naman doon na pag tinignan mo sa papel, at least, and their development and their birth as political parties, meron naman talagang pagkakaiba. No? Meron naman talagang pagkakaiba. At hindi lang yun sa papel. Meron kahit papaanong mga iilan dun sa mga political parties na mainstream, katulad ng liberal, even lakas, na talagang nag-assert nung ganong klaseng differences ng kanilang ideolohiya. Okay, itong tanong ko, Ms. Aceron. Doon na lang tayo sa liberal at saka sa una, United Nationalist Alliance. Dahil yan naman ang pinakamalalaking partido ngayon. As of now. As of now. May masasabi ka bang, kahit isa man lang, pagkakaiba ng liberal sa una when it comes to program of government? Yun ang gusto ko malaman. Bilang botante o kaya bilang sa G-Watch, no? Yan ang tanong ko. Interesting question. Kung anong pagkakaiba nila ngayon. Hindi Meron pa ba sila silang pinapahiwatig na, okay, liberal kami kasi ganito namin patatakbuhin ng gobyerno. Una kami kasi ganito naman. Hindi pa sila naglalatag ng kanilang mga plataforma. Unfortunately, napaka-late na, no? Pero hindi pa sila nagsasalita. Pero just looking at the background of the primary movers of these parties, I can expect na sa aktualidad, ang i-expect mo sa Team Pinoy would really be to pursue participatory governance. Yung paniniwala may partisipasyon. Na nakikita mo sa gobyerno ngayon. Open, transparent, although without FOI yet. Pero tingin ko kahit papaano may ganun silang intensyon na talagang participatory governance yung kanilang paniniwala na kailangan may partisipasyon ng mga tao. Sa kabila, I've seen how these people really frame their politics. At tingin ko, mas ang tendency ay really paniniwalan dapat leader ang nagdidesisyon at medyo constraints sa access to government at siguro mas kinikilingan yung iilang mga personalities at economic interest. I can imagine that that's how it's gonna boil down at the end of the... Liberal is like a reform party and mas may transparency. What do you think una would be? Traditional, sa akin. Kasi itong mga koalisyon ay pagkukumpul-kumpul ng iba-ibang mga puwersa mula sa baba. So ang tingin ko, ang matingkad na diferensya na lilitaw ay yung leadership approach. Kasi yung mga issue pambansa na haharapin nila halos pareho rin mga issue. Paano paunlarin ang ekonomiya, paano siguraduhin na yung pag-unlad ng ekonomiya maging sustained na isang paraan na ma-address naman yung problema ng kahirapan. May mga ganyan mga issues na haharapin at tingin ko ang magiging postura ng magkabila ay paano sagutin yan at merong mga difference na lalabas. Pero in the end, in the final analysis, tingin ko it's leadership style. Kasi halimbawa yung sa una, ang nagbubuo ngayon po dyan, liban po sa core ng, sabi natin, yung Estrada approach to governance. No? Kasi essentially yung core ng Estrada administration. Yung ba yung tinatawag na populism? Style of governance. Globally, yun yung tinatawag na populism na represented by ERAP, represented by Thaksin in Thailand in the past, or si Hugo Chavez ng Venezuela, although siya mas left populism ang approach. Pero yun ay isang trend, yung hindi masyadong tumitingkad yung differences in ideology pero populism, no? Pero liban doon nadagdagan na, 'di ba? Yung mga kakampi ni GMA sumapi na rin diyan, 'di ba? So, yun yung style of approach at huhusgan siguro sila sangayon doon sa ipinapresent nilang leadership approach at bahala ang botanteng maghusga dyan. Yung sa naman, sa Team Pinoy, essentially, nandiyan po yung liberal, pero may mga kasamang iba pang partido. So, huhusgahan rin sila, coherent ba at consistent yan.
At yun yung key siguro sa isang national election. Coherent ba yung pinapakita mong mensahe? Meron bang connect yung kandidato mo at yung mensahe niya sa karanasan at kasaysayan niya? O may disconnect? No? Coherent ba yung partido? Merong isang partido nung nakarang eleksyon, halimbawa, medyo naipagsama ang politikang Marcos at ang politikang kaliwa sa isang ticket. Medyo nakita ng medyo may disconnect. So, importante rin sa anumang kampanya at pagbubuklod-buklod ng mga partido na merong coherence at consistency. Tama. In that sense, patungo tayo sa clarification ng parties. Pero sabi nga ni Joy, may iba pang mga kailangan ilagay na reforms. At yung Political Party Development Law na nakapending sa Kongreso, isang critical na next step yan para tumibay ang ating mga partido. But Pinky, Alex, global trend to. Okay. No, yung ideolohiya, bagamat importante pa rin, napapalitan ng tinatawag na catch-all type of parties. So, diba, sa US, yung nangibabaw na dalawang partido, Democrats and Republicans, there are only slight differences between them. They're both parties committed to democratic processes, pero yung isa, ang mga issues ay na dinadala iba kaysa yung isa. Ganun rin ang nangyayari sa Europa. Ganun rin nangyayari dito. In fact, yung last election halimbawa sa Korea noong Disyembre. Yes. Maraming partido, but in the end, it was a choice between a more conservative or a more liberal election of candidates. And the people in Korea chose the more conservative party. In Japan, also around the same period. The choice, there were again many parties, but again, was it more a conservative or a liberal party that they chose? Yes. Ganun po nangyayari. In the end, while you have multiple choices that the parties represent, in the end, the voters will choose one against the other leadership style and approach. And in a midterm election, usually, nako-consolidate around 2 polls only. Midterm kasi, pagdating ng presidential election, dahil sa dami ng mga presidential candidates, nagiging more than 2 polls. Posibleng 3, 4, or 5 polls. Like that happened in 2010. Posible yun rin mangyari sa 2016. There will be multiple polls that will emerge. Is that why, there are such things as coalitions? The fact na yung ideolohiya ng bawat partido siguro parang hindi pa sapat isulong yung mismong partido, kaya nakikiakibat sila o nakikialyansa sila sa ibang partido? Hindi naman po, kasi if you look at globally, talagang coalitional politics, even in areas where you have platform-based and ideological political parties, may mga coalitions talagang nabubuo. So it's not necessarily because ang mga parties natin ay hindi platform-based or personality-oriented. It's really the coming together, but in the Philippines, largely the coming together would be dependent on the presidency. Always like that, especially in midterm elections. Usually what dictates that is kung bumuo ba ng coalition talaga yung presidente. And then the opposition will actually also just react to such, no? Because very strong institution talaga yung presidency in an election, because very influential. Yes. Susugan ko lang yung sinabi ni Joy. Una, hindi masama ang coalition per se, no? Lalo na kung ang coalition ay sang-ayon sa isang, sabi natin, agreement na ito ang sama-sama nating itulak na list of reforms. Now, bakit nagkakaroon ng coalition? Dahil nga partido at ang mga botante, iba-ibang choice. No? In a sense, may free choice ang tao. So, ang resulta ng eleksyon, sa dami ng mga kandidato at sa dami ng partidong inihain sa kanila, itong napili nila at nagkataon nang gagaling sa iba-ibang partido. Ang resulta nun, walang iisang partidong may mayorya. So, para mamahala o mag-govern, kailangan kang bumuo ng isang mayorya. Doon pumapasok yung pangangailangan ng coalition. Ang coalition ay, ang pakay po nito ay magkaroon ng mayorya. Pero ang tanong is, anong klaseng mayorya yan? Isang mayorya na personality-based, para lang sa eleksyon, para lang sa makakuha ng ganansya, o isa ba itong alyansa o coalition ng mga tao na merong isinusulang na programa ng pagbabago.
Yun yung kailangan nating mahikayat. At doon pumapasok yung role ng mga botante. Importante yung botante, liban pa sa pakikilahok sa araw ng eleksyon. Pagkatapos ng araw ng eleksyon, dapat yun yung sinasabi kanina ni Joy na party and citizens connect. O minsan tinatawag sa lingwahe ng politika, outreach. Okay. Na dapat accountable yung mga nahalal kahit hindi pa eleksyon. Na regular na meron silang dialogue sa mga mamayan. At yung hopefully ang mabubuo natin over time rin. Okay. Just a follow-up question dun sa previous question ko. No? Ano po ba ang minimum basis for union ng isang koalisyon? At paano bang labanan nito sa gastos, if ever? Well, basis for unity, I guess dito sa sa election na ito, dahil sa may 2 polls, essentially those who support the program and platform of the President, yun yung Team Pinoy, and those who support the Vice President. No, yun yung essentially yung framing. But those who support the leadership of the Vice President, it appears Una has also articulated the President's platform. So in a sense, hindi ganong katingkad in terms of issues and programs. Ngayon, dahil sa iba-ibang mga partido at malaki ang gastos sa kampanya, I think a general starting point is each candidate put something into the pot and then it will be shared. No? Ganon. We need actually a campaign finance law to create mechanisms for raising funds for campaign. Right. Kasi right now, ang nangyayari, yung popular, madaling makahanap ng pondo. Yung hindi popular pero merong gustong ipahiwatig, hirap sa pagkuha ng pondo. Malaking challenge siya. Ang tanong ko, Yusek, hindi ka pwedeng pumasok dyan sa partido at tumakbo kung wala ka rin pera may ko-contribute. Ganun ba? Well, yung pera hindi naman kailangan pera mo. I know. 'Di ba? Kung meron kang pinaninindigan, baka may mga sasama sa iyo, tutulong sa iyo. O nagpahiwatig ka maglingkod sa bayan, may mga susuporta at mag-contribute. Pero ang madalas yung ambagan, para lang sa common campaign. Ang bulto ng kanya-kanyang pondo sa kampanya naiiwan sa kandidato. Dahil kung ilalagay niya lahat sa campaign, that's for everyone already. Okay. Na importante rin, pero syempre ikaw gusto mong siguraduhin na may sapat ka na gasolina hanggang sa sukdulan. So madalas yung pondo sa kampanya naiwan sa mga kandidato. Actually, yun isang problema ng weak party system. Kadalasan yung pondo hindi pumapasok sa mga partido at hindi hawak ng partido. Hawak ng kandidato. Ang tanong ko dyan, malaking bagay rin pala kung sino yung maraming pera. No? Pag nagdidesisyon kung sinong patatakbuhin sa Senado. Siguro dun sa coalition, I mean in reality, if you look at it, syempre magandang pakinggan at ideally talagang nakabatay yun dun sa kung sino sumusuporta dun sa plataforma ng presidente. Pero pag tinignan mo at the onset, kung sino-sino yung mga napili, at kung meron nga ba silang tinignan mo yung track record reform agenda, mukhang talagang ang unang basihan na tinitignan ay popularidad, because whoever is popular, that's where the money goes. Popularity politics kasi immediately is connected to money politics. So I can imagine na yun yung unang konsiderasyon. How they translate that these personalities would actually support the platform of the president, siguro makikita yan sa performance. And I don't, at the moment, whether the ones who are at the lineup of the administration ticket is really do they really have the track records that are supportive of the reform agenda? That's another question. Kasi hindi ko nakikita na lahat ng mga nandun ay talagang reform-oriented politicians. Ngayon lang, importante kasi ikabit ko yung una mong tanong about ano bang ganansya sa partido at dito kaugnay sa usapin ng pondo. Pagka independyente ka, ang pera mo sa'yo lang, pero may limit ka na po pwedeng gastusin. I think it is 10 pesos per voter, per candidate. So kung meron kang 50 million voters, ang upper
running for Senate is you can only spend up to 500 million. Okay. Ngayon, pagka miyembro ka ng partido, liban po doon sa pwede mong igastos as a candidate, yung partido mo also can spend for you. So that's why a party becomes important in elections. Tama. Dahil kung hindi ka miyembro ng partido, wala kang additional funds na pwedeng magamit para sa kampanya. Okay, so umiinit lalong usapan natin ngayon. Pero, okay, we'll pause for a break. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Nagbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Alam mo, Alex, di ba kanina pinag-uusapan natin, nag-umpisa tayo sa two-party system, di ba? Tapos biglang nanganak, di ba? Ang gusto ko sana tanongin sa ating mga panauhin, kung anong kasaysayan nitong naging multi-party system tayo ngayon. Nagtataka rin ako dyan Kasaysayan, medyo malayo ang huhugutan natin. Actually, sa karanasan ng Pilipinas, actually, ang nangibabaw ay actually hindi two-party or multi-party system. Ang nangibabaw ay actually dominant one-party. Pre-World War II, bagamat may ilang mga partido dyan, yung nationalista, federalista, demokrata, ang dominant party from 1906 until 1946, isang partido lang, yung nationalista. Yung period from 46 to 72, dun lang nagkaroon ng dalawang dominanting partido, yung nationalista at liberal. Tapos, nung 72 to 86, naging dominant one party uli. Okay. So, in other words, wala talaga sa kasaysayan na nagpasya tayo na ito. Nangyayari po ito dahil sa konteksto ng politikang nagaganap. Now, ang tanong bakit ang inalagay pagkatapos ng martial law ay multi-party? Dahil reaction ito sa dominance ng isang one-party system na diktatorial. Ang gusto natin kasi, ibasura ang diktatorya, ilagay ang demokrasya. At bahagi ng demokrasya ay iba-ibang mga pananaw, iba-ibang mga sentimiento, at hindi mo maikikiling, lalo na ang Pinoy, na dalawa lang pwede mong pagpilian, pula at puti. Dahil Luzon, Visayas, Mindanao, isla tayo. Bawat isla may kanya-kanya mga nuances. So, ang naging desisyon ay tanggalin yung advantage ng isang dominant party. Tinanggal yung mga privileges ng isang hegemonic party sa Constitution. At ang nilagay ay free and open. Ang resulta po nito, itong nakikita natin ngayon na napakaraming extreme parties yung nagko-contest ng national positions at mas marami pa ang nagko-contest ng party list. So right now sa ating siguro record ng COMELEC, hindi ako mabibigla kung umaabot ng mahigit 200 o 300 mga partido ang nakarehistro. Pero hindi po lahat ng partidong yan nakarehistro ang naboboto. More or less right now, we have maybe 4 to 5 mainstream parties na sabihin natin may at least 10 to 15 members of Congress and then mga mayor at governors nila. So actually, nade-develop naman ang isang, kahit multi-party system siya, ng limitado na bilang ng mga partido. Sa party list naman, kailangan magkaroon ng reform sa party list law para hindi mangyari itong napakaraming mga partido. Ang dahilan kung bakit meron nun, dahil may provision sa party list law na no one party can get more than 3 seats. Okay. So dahil sa mayroong provision na gano'n, no one party more than 3 seats, rather than the consolidation of parties, naghihiwa-hiwalay sila para makakuha ng tagtatatlong boto, representative seats. Their development. Yusek, meron bang disadvantage ang multi-party system? Yan, siguro kailangan iklaro yun, no? Nabanggit nga ni Yusek Chito na pag tinignan mo yung Constitution, it's never really mentioned there that we have a multi-party system. So iba sinasabi, it's an open party system, which makes it non-system with a lack of party law, no? Pag tinignan mong pag-aaral ng political science, hindi necessarily, wala talagang nagsasabi na ang conclusion na mas magandang two-party or multi-party system. Wala talagang conclusive evidence that would say it's better to have multi-party system or two-party system. But what is flawed sa ating sistema ng party system ay yung combination niya sa electoral system.
Ang combination kasi natin ay multi-party system and then plurality electoral system. Single-member district, first past the post. Yes, first Ibig sabihin, past the post. Hinati yung buong Pilipinas sa 250 distrito, tapos kung sino yung pinakamaraming boto. Yun ang Yun yung nananalo. nananalo. What is the you have a lot of candidates and whoever gets the highest votes, yun ang nananalo. Okay. But it can be a minority victor. Plurality. Yes. It can be a minority victor at yung hindi bumoto sa kanya pwedeng mas marami. Mas marami yung hindi bumoto. Let's take for example the Arroyo administration. About 30% or less than 30% ang boboto kay GMA at the time. 70% did not vote for her. Voted for other candidates. You have a minority president and the rest of the population really was not supportive of that minority president. That's why it becomes an ingredient for political instability. And yung basic definition of a democracy, which is rule of the people, it's not really translated in the electoral outcomes kasi you're electing minority victors. That is the problematic of a first past the post or plurality system in a multi-party system. Usually, ang combination ay kapag ka plurality electoral system ka, you have a two-party system Or a runoff. Ibig sabihin, sa unang eleksyon, maraming kandidato, pero kung walang makakuha ng mayorya, over 50% plus 1, pero the top two parties na lang ang magko-contest. Yung tinatawag na runoff. Ganun yung sistema sa France. Or if it's a multi-party system, you do proportional representation. Sa gobyerno ay nakadepende dun sa votes na makukuha mo. So lahat so nakadepende sa boto. Hindi kung isa lang ang So yung problema, hindi sa bilang ng party, kundi yung problema ng eleksyon at sa paraan na binibigyan mong halaga yung pagboto ng tao. Okay. So sabihin natin, yan nga ang problema, no? Kasi si Presidente Pinoy won 42% of the votes. So that's not a majority win, right? But do you see any problems in terms of political stability but this right is now? close to getting the majority. And he is Kasi really maraming very tumakbo popular. nun. Mahigit 7 at bagamat hindi 50% plus 1, actually dalawang mahalagang punto na dapat i-highlight dun sa kanyang victory. Una, yung kanyang margin ay ang largest margin in the history compared to the yung pumapangalawa. No? At pangatlo, yung bilang ng bumoto sa kanya ay mas marami sa kasaysayan ng Pilipinas. He actually obtained more votes than ERAP did in 98. Okay. So pero in that sense, it was still like 42% still, of it's all below of the 50%. voters. Yes. Kaya that's why, doon po papasok na pag-usapan natin earlier, na after the election, when the dust settles, kailangan ng coalition ng mayorya para mag-govern. So in ganun yung ginawa ni Ramos nung 92, won with 23% of the vote. Really, but he formed the coalition to govern, and he had, for the most part, So a it can successful work. governance. Yes. It can work. It can, And but it did work, right? At the local elections, we also did studies on election-related violence. One thing na kailangan i-highlight dito sa flawed combinations ng electoral system at party system natin, nagkakaroon siya ng mentality of winner-take-all na nagkukos actually based on studies ng violent elections. Kasi kung sino yung panalo, siya ang makakuha ng lahat ng kapangyarihan. It doesn't promote power sharing. Kaya magandang pag-aralan din yan kung talaga bang dapat na plurality electoral system tayo or maybe we should also consider proportional representation which is akin to parliamentary system. Basically yung argumento, kung multi-party system ka, dapat ikakibat mo doon isang proportional system. Kung plurality system ka, ibig sabihin first past the post, kung sino yung pinakamaraming boto kahit hindi majority, baka kailangan mong i-encourage ay consolidation of parties. Ang wala ngayon na meron noon ay yung kapangyarihan ng dalawang partido na magnombra sa tinatawag na Board of Election Inspectors. Okay. Pre-martial law, may chairman na neutral at yung liberal sa nationalista nagno-nominate sa Board of Election Inspectors. So in a sense, merong institutionalized watcher paid for by the state. Nung under the 1987 Constitution, dominance ng isang grupo, isang partido, tinanggal yung representation ng two main parties sa BEI. So gastos ngayon, kanya-kanyang pagkalap ng pondo para sa yung mga watchers. Kaya nagiging ganitong free-for-all. Pero sa kanila pa rin binibigay yung election results. Kaya, ano lang,
funding for your watcher. In the past, it was in a sense state-driven. Okay. Now, it's not state-driven, so it's actually dependent on who has the most money. Itong gusto kong makuha yung opinion niyo eh. Kasi it's been 26 years since the 1987 Constitution. So, the past 26 years, this multi-party system, sa pananaw nyo, kung magkakaroon tayo ng constitutional reform when it comes to elections, would we change it? Or would we amend something, in your opinion? Ako yung sinasabi ko kanina na flaw dun sa combination ng party system at electoral system, it's a very strong argument for a constitutional change, sa tingin ko. Kasi talagang it's an ingredient for political instability, and at the local level, it's conducive for winner-take-all na nag-cause ng violence in the election. So, if we'll have a constitutional change, no, it's a combination. So, ako, mas ang preference ko kasi hindi talaga, I don't think a two-party system can represent the varied interests that we have in society right now. Even pag tinignan mong mga political elites, and let's imagine that they're really sincere and committed dun sa political leanings nila, you can see really variations dun sa kanilang pinaninindigan. At I don't think a two-party system can really represent that. I can imagine a multi-party system in an electoral system that is proportional representation or a parliamentary system. So tingin ko ganun siguro yung mas isusulong kong reform in the political system. A unicameral Congress? Is that what you mean? It will not be a presidential type of system. Yes, a parliamentary. Yes, it's and a prime minister. Yes, a parliamentary system. Ang dati pinag-aaralan yung tinatawag na semi-presidential. When you say semi-presidential, it's possible that you still elect the president by the national populace, by the national voters. Pero popular vote pa rin ang presidente, pero you have a prime minister elected by the parliament. Kasi ang argument dyan, and si Butchaba dati ang nag-put forward niyan. 20 years ago. Ang sabi niya ay... Kailangan i-contextualize. Sabi niya ay importante pa rin ang mga Pilipino ay bumoto talaga ng presidente. Mukhang mayroon pa rin ganun talagang historically and cultural inclination ng Pilipino na dapat binoboto nila yung presidente. So, pwedeng pag-aralan yung semi-presidential. Pero may yung parliamentary system nandoon. No? Nandun siya. Sa yugtong ito, hindi yung constitutional reform ng administrasyon, pinag-uusapan, pinag-aaralan, may ilang mga champions, both in the House and in the Senate. Panahon para mag-usap at magkaroon ng palitan ng mga kuro-kuro. Pero hindi kailangan yung constitutional change para ma-improve yung political system. Okay. Pwede pang ipasa ng mga batas. In the next Congress, maghahala lang mga tao ng mga new congressmen and senators ng electoral reform and political party development laws, as well as siguro yung FOI, all of this taken together, as well as improving voters' education. All of this will, I think, move in the direction of strengthening parties. Now, whether or not may charter change, pag-usapan rin yung sistemang pampolitika. But are you okay with the multi-party system? That's what I'm asking. Do we have to change it? Ang tingin ko kasi actually, ang global trend is actually multi-party. Yes, pluralist society. Pluralism, etc. But just because you have a pluralist system of politics doesn't mean you cannot govern anymore effectively. And we've seen that in so many country experiences, and also the Philippines. Even with Ramos and President Pinoy, that's less than 50% of the vote. But they're managing the country well. Yeah. Okay. Which brings me to this question. I just need your opinion on this. What to you makes for a formidable political party? Yung talagang sa tingin ninyo bumubuo ng isang malakas na political party. In terms of yung quality of candidates maybe, and the ideology at ang kanilang paniniwala at prinsipyo. Ako unang-una, syempre yung kanilang plataforma. Plataforma na talagang nakaugat doon sa anuman yung pinaka-critical na problema ng bansa, at tumutugon din dun sa mga pangangailangan ng mga Pilipino. At
Kakibat nun ay dapat malakas yung kanilang link sa citizens at sa social movements, sa iba't ibang civil society groups dahil iyon yung magbibigay sa kanila ng content ng kanilang plataforma at dun din you can make sure that they are accountable to a constituency. And the last one, which is I think also very important, especially in a democratic system, is their capacity really to screen candidates that will be offered in general elections. Kasi pagdating sa election, kung ano-ano na yan, no? It's voters' preferences yan. Kaya kailangan mo ng sistema somehow to screen the candidates that will be offered to the general population. Hindi kung sino-sino na lang, no? And that's the main function of political party, which is hardly really being done. At saka hindi lang porke celebrity. Exactly. Diba? It has to be linked again to the platform and to the linkage to civil society and social media. Ako, agreed ako sa lahat ng sinabi ni Joy. Dadagdagan ko lang ng isa pa. Sabi mo kasi strong party. Para magkaroon ng strong party, liban sa tatlong yon, ang key rin ay yung tinatawag na disiplina. Ang ibig sabihin po ng disiplina, pag ganyan nyo, nahalal na sila, sumunod sila sa party line. Tama. Dahil kung andyan sila, pero kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang galaw, hindi mo na ibibigay yung mensahe ng ano ba yung gusto mong ipatupad. Kaya ang isang malakas na partido ay kayang ito ang line ng lahat ng kanyang miyembro para sa plataforma. No? Critical yon dahil kung hindi, nangyayari, nagsisplit, umaalis at sumasama kung saan-saan, hindi tumatatag yung mga partido. Kailangan meron disiplina. Okay. Pinky, meron akong gustong idagdag. Kasi lahat ng sinabi nila maganda no? Screening, plataforma, disiplina. Ang tanong mananalo kaya yung partido na yon? Kasi meron isang salita na hindi ko narinig winnability, which is actually the number one criterion of the political parties. Correct. Sinabi ni Joy, connection to the people. That's right. But ang narinig ko sa mga politiko, mananalo ba yan? Tama. I think, very good point. No, I mean, at the end of the day, political parties are there. They are there to contest power. So organizational strength is very important. They should be an effective machinery that can actually win elections. So organizational strength, of course, is one of the critical elements to say that you are a strong political party. At yun ay nakaugat dun sa ano ba ang suporta na nakukuha ng mga political parties. Again, I think as we close, it's important na meron talagang tulong pa rin ang Estado doon sa mga political parties para buuin nila yung kanilang partido at makapag-function sila as really a democratic institution that accounts and disciplines their candidates. So at the end of the day, kailangan talaga ma-ensure ang kanilang pagkapanalo, di ba? Yon. Anyway, alam mo marami pa tayo talagang gustong pag-usapan, but I guess we only have so much time. So at this point, we'd like to ask for your parting shot, starting off with Ms. Aceron. Siguro the message will have to go to the viewers, no, yung mga manunood. Kasi at the end of the day, yung performance ng mga political party at paano nila ini-engage ang election ay nakabatay doon sa sino ang binoboto ng mga botante. Kaya siguro magandang tignan kapag bumuboto ang mga plataforma ng mga kandidato, no. Tignan kung ito ba ay akma sa isang political party or isang programa na talagang may malalim na pag-aaral ng problema ng lipunan, at kung ang kandidato bang ito ay may track record talaga doon sa plataforma na tinataguyod niya. Track record ay isang importanteng tignan natin at hindi lang yung sinasabi nila during the campaigns. At pagdating sa track record, marami ng pamamaraan para makita yan marami na ring ways to access information, to see that. At nakasbatay at the end of the day sa mga botante yung klase ng mga pinuno na mai-elect this election. So again, it's an appeal to the voters to vote for candidates that have real platform and platform that is based on a clear program of government. Si Yusek Chito naman. Salamat Pinky, salamat Alex sa People's Television sa itong napakagandang programa, paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang aking panawagan sa mga nanonood ay maging mapagmasid at maging kritikal
may pagkakataon kayo na maghusga at magpasya sa araw ng eleksyon, maningil sa mga dati nang naglingkod at tanungin sa kanila kung anong serbisyong na naibigay nila sa mamayan. At isipin kung ano yung nakabubuti, hindi lamang para sa sarili, hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa komunidad at sa bansa. At sana sa kanilang pag-iisip at paghahanda para sa kanilang paghahatol, isipin nila ano bang mabuti para sa ating bansa. At mamili ng mga kandidatong tumatakbo man sa lokal, mayor, governor, o sa pambansa, congressman, senador, na mga kandidatong tutulong sa atin sa ating iisang pananaw at pangarap na gumanda ang ating bansa. Yun lamang po't magandang araw sa inyo. Okay. Salamat. So, maraming salamat, Yusek Chito Gascon and of course Miss Joy Aceron. Yes. At magbabalik kami ni Alex sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Huwag po kayong aalis. Ayon sa Article 8, Section 61 ng Batas Pambansa No. 881 o Omnibus Election Code, ang sino mang grupo ng mga individual ay maaring magparehistro bilang national o regional political party maliban sa mga sekta ng relihiyon at mga grupong naglalayon ng karahasan. Alam mo, Alex, sa lahat ng ating mga naging diskusyon sa mga ibang episodes natin, ito for me ang pinaka-complex. Kasi iba talaga yung workings ng political party at paano sila kumikilos, di ba? Para paghandaan ang eleksyon. Actually, I took several units of a political science course during my MA in UP. And more or less naintindihan ko yung workings ng isang political party tsaka yung makinarya niya. Pero, grabe, after hearing our guests, mas marami pa ako natutunan. Yeah, gusto ko lang sabihin, no, kasi tinanong ko si Professor As, meron siya may sasabi kung may diferensya sa liberal o sa una. Oo. Parang nahirapan siya eh. Ganon? Parang Sa tingin mo? Hindi rin niya masabi kung ano ba sa plataforma ang pagkakaiba ng dalawa. Okay. So, parang iniisip ko, talagang ang personality politics namin, napakalakas. Lakas, oo. Kaya yung platform ng bawat partido, parang nasa back burner. Nasasapawan. Oo, Teka. Yun ang napapansin ko. Ito naman ang tanong ko, meron bang plataforma? Yun ang magandang tanong. Yun, diba? ang magandang yun, tanong. oo. Yun ang gusto kong malaman din ng kasagutan doon eh. Kung meron nga ba sila talagang plataforma? Ano ang gagawin nila sa pagpapatakbo ng pamalahan pag naboto sila? Correct, yun ang, diba? Yun ang importante ron eh. Oo. Doon lumalabas ang plataforma. Yun, at saka yun ang pinaka-importante, yung the after. Diba? Parang after the election, yung post-election. Yes. Diba? Kaya nang inaasahan ng mga botante natin na ano pang plataforma ng liberal, ng una, para makaisip sila ng tama kung ano ba yung dapat para sa gobyerno. Oo, hindi, tsaka kasi karamihan naman sa kanila, yung iba, motherhood statements, di ba? Yeah. Alleviate poverty. Okay, through what? Di ba? Ano ang detalye nun? Oo. Paano mo Diba? i-alleviate yung poverty? Correct. Yun. Okay. Okay. So natapos na naman ang 1.5 oras ng talakayan patungkol sa political parties. Maraming salamat po sa lahat ng tumangkilik sa aming programa at sa aming naging bisita ngayong hapon. Ako po si Alex Colet na nagsasabing ang pagboto ay karapatan at pribilehyo. Huwag nating sayangin ito. Okay, at pinasasalamatan po namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating table and chairs. Matatagpuan po sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Ayon po sa ika-6 na Pangulo ng Amerika na si John Quincy Adams, bumoto para sa prinsipyo. Gayunman, nag-iisa, malalasap mo ang matamis na pagwawaring ang iyong boto ay hindi nabaliwala.
Ako po si Pinky Aceron. Magandang araw po sa inyong lahat.